Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening, my dear brothers and sisters, mga kapatid. Unang-una gusto ko po sorry sa in-upload kong video kahapon. Ang dami nagme-message, sis, putol, sis, bitin, tapusin mo. Actually po, tapos po yun. Kaya lang, mahaba yata yung minutes at hanggang dun lang sa 6 minutes ang na-upload. And then the remaining 2 minutes po, putol na po. But then today, I will make sure na i-compress natin yung topic natin about Saint Bonaventure in just 5 minutes. So today is July 15, mga kapatid, ang feast po ni Saint Bonaventure. Alam niyo ba na si Saint Bonaventure ay pinanganak noong 1221 sa Civita di Bagnoregio in Tuscany. Sana po tama po yung pronunciation ko. At si Saint Bonaventure po ay well known na tinatawag nilang seraphic doctor. Grabe! Because of his burning love for God and his great zeal to do God's work. Ganun po katindi itong si Saint Bonaventure na ito. Isa pa, he is known for his leadership of the Franciscan and his great intellectual contribution to the theology and philosophy. Sobra pong talino nitong si Saint Bonaventure. Pero hindi alam ng lahat na ang totoong pangalan ni Saint Bonaventure ay John. John po ang totoong pangalan niya. At the age of 4, ito pong si Saint Bonaventure, which is John, nagkasakit po siya, malalang sakit. And then, nakita ng parents niya na nandun lang siya sa bed, nanghihina, and hindi nila alam kung anong gagawin nila. One day, si Maria, mami po ni John, narinig niya na si Saint Francis ay nagpipreach po malapit lang sa area nila. So, dali-dali niyang pinuntahan si Saint Francis at nagmakaawa siyang puntahan niya ang kanyang anak at gamutin. So, nandun na nga po, pumunta na nga po si Saint Francis at ginamot nga po itong si Saint Bonaventure. But then, ang last word na binanggit po ni Saint Francis kay John ay O Buenaventura. It means blessing is coming. So, nung pagkasabi po ni Saint Francis kay John, napabangon po ito si John. Parang nagkaroon siya ng lakas and then bumangon po siya doon sa bed niya. And then from then on, tinawag na po siyang Bonaventure. So, at the age of 17, ito pong si Saint Bonaventure, alam natin na talagang, alam na ng lahat na talagang matalinong bata. No? He went to the university dun po sa Paris, and then dun niya nakilala si Saint Thomas Aquinas. Galing, no? Saint Francis, Saint Thomas Aquinas, Saint Bonaventure, mga matatalinong tao, very gifted, mga santo, talaga naman kung ganyan lang naman ang mga kaibigan mo, wow, sana all na. So, doon niya nakilala at naging, let's say, beshi-beshi niya, best niya naging friend niya itong si Saint Thomas Aquinas. And then, talagang nakita ni Saint Thomas kung gaano katalino itong si Saint Bonaventure. So, sinabi niya na, one day tinanong ni Saint Thomas itong si Saint Bonaventure, saan ba nanggagaling ang wisdom mo? Alam niyo po, ang humble answer ni Saint Bonaventure kay Saint Thomas, pinakita niya lang yung crucifix niya. Na dito nanggagaling ang lahat ng meron ako. Ang talino ko, ang wisdom, ang humble niya, the humility that showed to Saint Thomas. Grabe. So, napaka-humble ni Saint Bonaventure nung pinakita niya yan. At sa kanya na, hindi ito galing sa akin. Galing lahat ito sa Panginoon. Ganun siya ka-faithful sa Panginoon. Yeah? So, at the age of 35, mga kapatid, he was chosen as the second general of the Franciscans. 35 years old, kabata-bata. But, he passed away in 1274 while attending the Second Council of Lyons in France. So, parang 53 years old lang siya kasi 1221 siya pinanganak, then 1274 siya namatay. So, sana mga kapatid, sa simpleng vlog na ito,
meron po tayong natutunan kay Saint Bonaventure, which is his feast for today. Yung humility niya sa kabila ng lahat ng meron siya, yung pagiging humble niya, even tayong nagsiserve sa community, sa simbahan, or sa family, or sa corporate world, kung ano man ang meron tayo, us have this gift of gratitude and be thankful for everything, and we need to give back all the glory to God, kasi hindi natin makakamit ito without God, without the help of the Holy Spirit, yung wisdom na meron tayong lahat, and yung intellectual and everything, even the worldly things na binigay sa atin ng Panginoon. Lahat yan galing sa Panginoon. So, lalagpas na ako sa 6 minutes, and to God be the glory. See you all soon, and happy Tuesday. Love you.